Kabanata 3971. Walang kahirap-hirap na natalo ni Dustin ang dalawang magkasunod na tunay na premium grade na Divine God. Ang eksenang ito ay nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng bawat miyembro ng 6 na super forces. Damn it, sabay nating patayin. Sigaw ng isang tunay na premium grade Divine God mula sa Novel Court. Alam niyang hindi nila matatalo si Dustin sa pag-aaway niya ng isa-isa. Kaya, kailangan nila siyang salakayin ng sabay-sabay. Whoosh! Whoosh! Mahigit sa 100 ng tunay na premium grade Divine Gods mula sa 6 na super forces ang sumugod papunta sa Dustin nang napakabilis sa pagtatangkang patayin siya. Bumagsak, sa sabay-sabay nilang paglalabas ng kanilang enerhiya. Ito ay lumundag na parang tidal wave at bumulwak kay Dustin ng napakalakas. Nawasak ang kawalan sa kanilang paligid at ang lahat ay nauwi sa kawalan. Swoosh! Bago dumapo sa kanya ang kanilang mga pag-atake. Biglang nagpakawala si Dustin ng libo-libong maliwanag na aura ng espada. Ang bawat aura ng espada ay lubhang matalas na ang espasyo ay patuloy na nabasag sa mga piraso. Gamit ang isang wave ng kamay ni Dustin. Lahat ng sword aura ay pinakawalan at itinapon papunta sa wave ng mga energies at gayon din papunta sa tunay na premium grade na mga Diyos na nasa likod. Whoosh! Whoosh! Ang mga aura ng espada ay sumabog na parang meteor shower. Sila ay napakalaki at nakamamatay. Tingnan mo, namutla ang mga mukha ng lahat ng tunay na premium grade na Divine God nang makita ang mga aura ng espada na pinakawalan ni Dustin. Malinaw nilang masasabi na sila ay lubhang mapanganib. Swish! Swish! Sinubukan ng mga kalaban ni Dustin ang kanilang makakaya upang labanan ang nagngangalit na aura ng espada. Ngunit kailangan nilang panatilihin ang distansya. Kung hindi, agad silang mapuputol. Kasabay nito, nakatayo lang si Dustin sa magulong kawalan. Ang dalawang kamay niya ay nasa likod niya. Ginagamit lamang niya ang kanyang isip upang kontrolin ang hindi mabilang na mga aura ng espada upang salakayin ang kanyang mga kalaban. Mukha siyang nakaka-relax sa harap ng mahigit 100 ng tunay na premium grade na mga Diyos na ito. Para bang pinaglalaroan lang niya ang mga ito at sinasamantalan niya ang kanyang kakayahan sa espada. Sa kabilang banda, ang kanyang mga kalaban ay galit na umiiwas sa kanyang bawat pag-atake at desperadong umaatres sa buong mabituing kalangitan. Para silang maliliit na hayop na hirap makatakas sa mga kuko ng kanilang mandaragit. Paano nga ba ito naging posible? Paano nga ba makakamit ng isang binata ang ganoong antas ng swordsmanship? Pinipigilan niya ang lahat ng tunay na premium grade na Divine God na ito na parang laro lamang ng bata. Bawat nilalang na nakasaksi sa tagpong ito ay lubos na nabigla. Magsama-sama kayo. Biglang sigaw ni Dustin. Swoosh! Pagkatapos, ang 10,000 mga aura ng espada ay biglang nagtipon at nagsanib upang bumuo ng isang napakalaking espada. Ang napakalaking espada na ito ay naglalaman ng pinakadalisay na sibilisasyon at pananampalataya tungkol sa swordsmanship. At isang hindi maisip na dami ng kapangyarihan. Nang sa wakas ay nagkaroon ng anyo ang espada. Lumitaw ito bilang isang napakalaking talam na bilyon-bilyong talampakan ang haba. Whoosh! Sa kabila ng laki nito, madaling itinaas at nilaslas ni Dustin ang espada ng paalang para ay slash patungo sa lahat ng tunay na premium grade na Divine God ng sabay-sabay. Habang umuusad ang malaking espada, ang malaking bahagi ng espasyo ay madaling naputol. Damn you, Dustin! Kung mamamatay ako, kalad ka rin kita kasama ko sa impyerno. Halos mabaliw ang tunay na premium grade na mga Divine God nang makita nila ang napakalaking espada na mabilis na papalapit. Ginamit nila ang lahat ng kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan at sandata para lang labanan ito. Gayunpaman, walang gumana. Lahat ng bagay na nadikit sa espada ay dinurog at nadurog. Bumagsak, splat. Nang wala na silang ibang maihagi sa espada ni Dustin. Agad nitong pinutol ang kanilang mga katawan sa madugong gulo. Maging ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay halos nawasak sa pamamagitan lamang ng panggigipit na ginawa ng mga aura ng espada.
Pinutol ni Dustin ang higit sa 100 tunay na premium grade na mga banal na Diyos sa isang indayog lamang. Ang lahat ng mga nilalang na nakasaksi sa kahanga-hangang kapangyarihan ng espadang ito ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Hindi pa ako nakakita ng ganoong halimaw na uri ng espada. Nakakamangha. Maging ang 12 zodiac animals ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ang pinuno natin. Walang makakapantay sa kanya. Karamihan sa mga miyembro ng alyansa ay nanginginig sa gulat. Habang marami sa kanila ang masigasig na nagsaya pagkatapos ng walang kahirap-hirap na tagumpay ni Dustin. Master, ang galing mo talaga. You are invincible. Pinuri din ng mga banal na alipin ng Diyos ni Dustin ang kanyang nakatutuwang kapangyarihan. Kasabay nito, ang lahat ng mga nilalang mula sa 6 na super forces ay tumahimik. Nakatulala pa rin ang iba at nakabuka ang bibig. Hindi nila inaasahan na ganito na pala katikat ang fighting power ni Dustin. Kahit ilang tunay na premium grade na mga Diyos ay ginawang inutil sa harap niya. Paano pa nila siya matatalo kung ang pinakamalakas nilang mandirigma ay napatay sa isang kisap mata? Sa pamamagitan nito, wala sa mga banal na Diyos mula sa alinman sa 6 na super force ang nangahas na humakbang pasulong upang pukawin siya. Kahit na mayroon pa silang hindi mabilang na mga mandirigma, alam nila na ang puwang sa lakas ay napakalaki. Hinding-hindi nila masusugpo ang puwang na iyon sa dami lamang ng mga manlalaban. At saka, hindi lang si Dustin ang kalaban nila. Ang alyansa ay mayroon pa ring maraming banal na Diyos. At naroon din ang mga banal na alipin ng Diyos ni Dustin. Walang paraan upang manalo laban sa kanilang lahat. So, handa ka na bang makinig ngayon? Gaya ng sinabi ko, lumuhad ka sa harapan ko at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa mo. Kung gagawin mo yun, baka maawa ako na hayaan kang mabuhay. Kung hindi, ang buhay mo ay akin na. Habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod pa rin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa buong hukbo ng 6 na super forces. Pagkatapos magsalita ni Dustin, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa magulong kawalan. Walang nangahas na magsalita laban sa kanya. Ngunit hindi rin nila nagawang sundin ang kanyang kahilingan. Pagkatapos, biglang bumasag ng isang palakpakan ang katahimikan. Kahanga-hanga. Napakahanga. Dustin. Dustin. Pambihirang henyo ka. Nagawa mo na ang lahat ng mga bagay na ito sa murang edad. Inggit ako. Ang isang matandang nilalang na may gintong sungay ay tuluyang lumabas sa kawalan sa harap ng hukbo ng Beast City. Dustin. Saan mo kinukuha ang lahat ng swerte mo? Nakita ko na ang pagkamatay mo sa harap ng aking mga mata. Ngunit narito ka pa rin. Buhay na buhay. Nakakalito at nakakairita. Sa pagkakataong ito, sa harap ng hukbo ng Demon City, isang matangkad, matandang asul na balat na demonyo ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Dustin, pinatay mo ang hindi mabilang na mga tao sa Novel Court. Ngayon, babayaran mo ang kabayaran ng iyong mga krimen sa iyong buhay. Pagkatapos, sa harap ng hukbo ng Novel Court, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang damit na may ilong ng lawin at asul na mga mata at pinandilatan ng mata si Dustin. Huwag magmadali, mahal kong mga kaibigan. Atin ang katawan ni Dustin. Ngayon, babawiin ko ang bangkay niya. Sa harap ng hukbo ng Divine Corpse Palace, lumabas sa kawalan ng isang nilalang na nakasuot ng itim na damit. Kalokohan. Ang kaluluwa ni Dustin ay kabilang sa Underworld. Dadaliin natin ang kanyang kaluluwa sa pinakamalakas at pinakamabangis na multo na nakita mo. Isang matandang lalaki na may maputlang mukha at walang emosyong mga mata ang lumitaw sa harap ng hukbo ng Underworld. Dustin, pinadala ako dito ni Master Ronnie para ipaabot ang kanyang imbitasyon sa iyo. Lubos niyang hinahangaan ang iyong kakayahan at kapangyarihan. Kung handa kang magpasakop sa kanya, poprotektahan kanya sa anuman at kahit sino. Siya rin ay higit sa payag na kunin ka bilang kanyang alagad. Alam mo na hindi ako nagsisinungaling kapag sinabi ko na ang mga pamamaraan ng paglilinang ni Master Ronnie ay higit na makinang kaysa sa ibang sekta sa dagat ng Chaos. Pag-isipan mo, hihintayin ko ang sagot mo. Sa wakas, sa harap ng hukbo ng Annihilation Mountain,
Isang payat na matandang lalaki ang lumabas sa kawalan at agad na naglatag ng panukala kay Dustin. Ngayon, biglang lumitaw ang 6 na makapangyarihang master mula sa 6 na super force. Lahat sila ay mga semi-governing na Diyos at ang kanilang mga kakayahan ay hindi maaaring maliitin. Nakatutok ang mga mata nila kay Dustin. Ngunit iba ang intensyon ng nasa isip nila. Dustin, hanggat nagpapasakop ka sa Annihilation Mountain, walang makakasakit sa iyo at sa iyong hukbo. Nagpatuloy sa pakikipag-ayos ang payat na matanda. Halos matakpan na ng mahaba niyang buhok ang gulo-gulo niyang mukha. Siya ay nagtataglay ng matalas na mga mata at ang kanyang mga mag-aaral ay talagang 2 pilak na cross kapag mas malapitan. Hoy, matandang lalaki, manahimik ka. Sa tingin mo ba ang Annihilation Mountain ang pinakamakapangyarihang grupo? Ang magagawa mo lang ay magyabang. Ang mga salita ng matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain ay mabilis na ikinagalit ng mga semi-governing gods mula sa iba pang 5 super forces. Ano ang gagawin mo? Walang makakasakit sa binata na gusto ng ating pinuno. Panunuya ng matanda. Mukha siyang confident sa kabila ng pagiging outnumber niya. Dustin, matalino kang tao. Nasa harap mo na ang pagkakataon. Ang kailangan mo lang gawin ay samantalahin ito. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Master Ronnie. Ang matitiyak ko lang sa iyo ay mabibigyan kanya ng napakagandang kinabukasan kung pipiliin mo ang kanyang panig. Nakakumbinsi na sabi ng matanda. Haha, humagalpak ng tawa si Dustin. Hindi ko alam na ganoon pala kataas ang tingin ni Ronnie sa akin. Ngunit gayon pa man, sino siya sa tingin niya? Gusto niyang yumuko ako sa kanya. Ketawa-tawa yan. Masyado niyang binibigyan ng credit ang sarili niya. Pagbalik mo, sabihin mo sa kanya na iisipin ko lang na kunin siya kung sumumpa siya ng loyalty sa akin. Mayabang na sabi ni Dustin. Humph! Naway mamatay ka. Dustin, walang makapagliligtas sa iyo. Sabi ng payat na matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain na nagdidilim ang mukha. Kung gusto mong lumaban, ituloy mo. Kung hindi, mawala ka. Stop talking nonsense. Naiinip na tahol ni Dustin sa matanda. Na nagbabantang hakbang pasulong. Show me what you're got. Gusto kong makita kung nambobola ka. Pagkasabi nito, humakbang ang matanda at kumilos. You old bastard. Hindi ako natatakot sa'yo. Halos mapasigaw si Dustin habang sumusugod sa matanda. Walang takot. Noong huling beses na nakalaban niya ang isang semi-governing god mula sa Annihilation Mountain. Nauwi ito sa isang draw. Kaya naman, si Dustin ay hindi natatakot sa mga semi-governing gods. Boom! Ang labanang sumiklab ay tila niyanig ang lupa hanggang sa kaibuturan nito. Masyadong malakas ang dalawang ito. Sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng epekto, ang walang laman na umabot sa bilyon-bilyong milya sa paligid nila ay yumanig ng malakas at napuno ng maraming ron ng batas. Ang katawan ni Dustin ay natatakpan ng isang layer ng liwanag na gawa sa sword aura. Sa bawat galaw niya, pinakawalan niya ang nakakasilaw na ningning ng espada. Nag-activate siya ng 5 kasanayan ng sabay. Ang Mind Sword Skill, ang Secret Reincarnation Skill, ang Introduction to Vital Energy Circulation, ang Flying Swordsmanship Skill, at ang Secret Skill na kabilang sa Heaven Metal Race. Ang bawat kasanayan ay napakatalino at walang katapusang kapangyarihan. Ang payat na matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain ay napakalakas din. Naglabas siya ng napakaraming itim na usok na bomb alot kay Dustin. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakipag-away si Dustin sa isang semi-governing na Diyos. Napasigaw si Dustin. Alam niyang nadadala siya. May isang bagay sa kanyang isip. Pull all stops upang talunin ang matanda. Dustin, try as you might, you will still be weaker than me. I'm going to finish you once and for all. Sigaw ng matanda, huwag kang magsalita ng malaki. Matanda, mapahamak ka sa aking mga kamay. Umungol pabalik si Dustin. Namula ang mga mata niya at ng matanda habang tumititig sa kanila. Tumalsik mula sa katawan ni Dustin ang walang katapusang sword aura. Dahilan para magmukha siyang kumikinang na hedgehog. Lumitaw ang mga pilak na crows mula sa mga pilak na estudyante ng matanda.
na naghiwa-hiwalay sa kawalan at naglalabas ng mga ilaw na pilak na nagpasilo sa lahat. Sa takbo ng matinding labanan, isang pilak na cross ang tumusok sa katawan ni Dustin, na naghiwa sa kanya sa 4 na bahagi. Sa halos parehong oras, ang matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain ay sumabog sa laman at buto na umakyat sa langit sa isang madugong fountain. Siya ay sabay na tinamaan ng Mind Sword skill, ang Flying Swordsmanship skill, at 12-dosenang gintong sibat. Mukhang pareho silang naglulunsad ng mga nakamamatay na pag-atake, na handang mapahamak ng magkasama. Ngunit ang pagwelga ng matanda ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Dustin. Ang katawan ni Dustin ay napunit sa 4 na bahagi. At sa isang iglap ay muling nabuhay at muling lumitaw. Dahil ang payat na matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain ay isang semi-governing god. Hindi siya mamamatay ng ganito. Bumalik sa orihinal nitong anyo ang kanyang katawan at sa isang iglap ay nagpakita siya kay Dustin. Pero parang mas masahol pa siya kay Dustin. Si Dustin ay nagtataglay ng isang kamangha-manghang katawan na tumulong sa kanya na makabawi. Gaano man siya kalubhanan na sugatan. Ngunit walang ganoong katawan ang matanda. At bagamat halos agad siyang gumaling, nasugatan pa rin siya. Guys, ano pang hinihintay nyo? Hindi ko kayang ilabas si Dustin ng mag-isa. Pero masisira natin siya kung magtutulungan tayo. Malamig na sabi ng payat na matandang lalaki ng Annihilation Mountain habang lumingon siya sa iba pang semi-governing gods mula sa 5 iba pang super forces. Masyadong makapangyarihan si Dustin. Magiging malaking banta siya sa atin kung hindi natin siya aalisin. Patuloy niya, napansin ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang 5 semi-governing gods ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at sabay-sabay na tumango. Okay, let's do this. Sabi ng isa sa kanila. Dustin, pwede kang mapunta sa impyerno. Isang matanda, asul na balat na nilalang mula sa lahi ng demonyo ang umungal bago pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Na nagbabalak na kumilos, isang napakalaking hurno ang lumabas sa kanyang katawan. Na naglabas ng umaalo na masamang aura. Ang bunganga ng Pogen na ito ay nakatutok kay Dustin. Ang mga ilog ng batas na nilikha ng mga ron ay umagos mula dito. Na lumapit sa kanya na may puwersa na halos matigilan siya. Ngunit winagayway ni Dustin ang kanyang kamay at isang malaking espada ang lumitaw sa hangin bago bumaril patungo sa Pogen. Isang malakas na kalabog ang tumunog. Habang ang Pogen ay bumangga sa malaking espada, na naging sanhi ng pagkawasak ng kawalan. Sa puntong ito kumilos ang semi-governing god ng Underworld. Nagpatawag siya ng puting kabaong at pinalipad ito patungo sa Dustin. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. At lumitaw ang isang espada, na nakaharang sa kabaong. Bumungad ang isang kasing laki ng kamaon na itim na palasyo, na nagbuga ng malakas na miasma ng bangkay at lumaki sa hangin. Hindi nagtagal ay sinakop nito ang isang malaking lugar sa kawalan. Bumukas ang tarangkahan ng itim na palasyo, at bumuhos ang libo-libong bangkay ng mga banal na Diyos. Ang kanilang mga eyeballs ay lumiligid sa kanilang mga socket. Laking gulat ni Dustin nang makitang ang mga bangkay na ito ay tila matatalino at masigla. Patayin siya. Isang dagandong ang tumunog. Ang karamihan ng mga bangkay ay tumakbo patungo kay Dustin. Anong meron sa mga bangkay na ito? Hindi ako makapaniwala na gumawa kayo ng paraan para matulungan ang mga bangkay na mabawi ang katalinuhan. Paano? Paano ito posible? Gulat na bulalas ng semi-governing god ng Underworld habang pinagmamasdan ang mga bangkay na patungo sa Dustin. Ang mga tao sa Underworld ay, sa loob ng mahabang panahon, ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga bangkay. Sinusubukang tumulong sa pagbuo ng katalinuhan sa kanila. Ang tanging nagawa nila hanggang ngayon ay tulungan ang mga patay na katawan ng mahihinang magsasaka na magkaroon ng katalinuhan. Hindi nila natulungan ang mga bangkay ng mga banal na Diyos na mapanatili ang katalinuhan sa Seikiko. Isang bangkos na lang ng bangkay at pinapakita mo na. Nagpapakatanga ka lang. Naiinis na sabi ni Dustin. Ikinawe niya ang isang kamay, na naging sanhi ng pag-iral ng 12-dosenang gintong sibat at pagbaril patungo sa mga bangkay. Boom! Sunod-sunod na sumabog ang mga bangkay ng Divine God. Dustin, subukan mong labanan ang talon ko.
Ang matandang nilalang na may gintong sungay mula sa lahi ng hayop ay naglabas ng isang kakaibang hugis na machete at itinaas ito kay Dustin mula sa malayo. Ang talam ay nagbuga ng maningning na tumawid sa kalangitan. Ang mga anino ng mga daigdig na may mga miyembro ng lahi ng hayop ay makikitang bumangon mula sa machete. Na hindi nagtagal ay naging napakabigat. Parang natatapakan nito ang isang malaking lugar. Dustin, marami kang ginawang masama sa novel court natin. Ngayon, mag-a-settle ako ng score sa iyo. Sa pagsasabi ng gayon, ang semi-governing god ng novel court ay sumali sa laban. Sa bawat isa sa kanyang mga kamay ay isang bowl ang kristal, na naglalabas ng makapal na puting ambon bago namuo sa dalawang puting dragon. Na pagkatapos ay umungal at sumugod patungo sa Dustin. Ang anim na semi-governing na mga Diyos ay naglunsad ng mga pag-atake sa Dustin. Ginawa nila ang kanilang pinakamahusay na mga trick. Ang anim na semi-governing na Diyos na sabay-sabay na umaatake sa isang binata ay isang nakagigimbal na pangyayari na hindi pa naganap sa Sea of Chaos. Sige, mag-away tayo. Sigaw ni Dustin na medyo masama ang ngiti. Hindi siya natakot. Sa halip, ang kanyang fighting spirit ay tumataas patungo sa kalangitan. Nagsimula siyang magpakita ng lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan. Na inilabas ang mga ito ng sunod-sunod. Hindi natin hahayaang mabuhay ang brat na ito. Patayin siya. Ang anim na semi-governing gods ay mukhang determinado at mamamatay tao habang sila ay huminto sa pakikipaglaban kay Dustin. Ang bawat welga nila ay nakamamatay. Kailangan nating tulungan si Dustin. Baka mamatay siya kapag ganito na lang. Sinabi ng asong lumalamon sa langit sa iba pang 11 hayop sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Walang sino man sa inyo ang kailangang lumaban sa ngayon. Akmang kikilos na ang 12 zodiac animals. Bigla silang nakatanggap ng mensahe mula kay Dustin. Ano ba, Dustin? Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Paano mo matatalo ang anim na semi-governing gods ng mag-isa? Kumakatok ka sa pintuan ng kamatayan. Hiniling sa amin ni Master na protektahan ka. Kailangan naming siguraduhin na ligtas ka. Saway ng asong lumalamon sa langit. Tama na, Dustin. Huwag kang masyadong mayabang. Kahit na hindi masama ang iyong lakas. Kung lalaban ka sa anim na semi-governing gods na mag-isa. Tiyak na matatalo ka. Suyuan ng tigre. Huwag kang mag-alala. Matigas ako at hindi madaling mamatay. Hindi mo ba natatandaan kung kailan ako sumabog noong nakaraan at magiging sanhi ng aking pag-iisip na kaluluwa ay nadurog? Nakaligtas ako. Hindi ako kukuha ng mga hindi panganib na panganib. Kung hindi ko talaga kaya, tatawag ako sa iyo para sa tulong. Higit pa rito, pinalabas ako ng aking amo dahil gusto niyang sanayin ko ng husto ang aking sarili. Hamon ko na labanan ang anim na semi-governing gods na iyon. Paniniguro ni Dustin sa kanila. Well, sige, tandaan. Kapag nasa malalim ka na, sabihin ka agad sa amin. Kahit saglit na nag-alinlangan ang asong lumalamon sa langit. Sa huli ay tumango ito bilang pagsang-ayon. Lahat ng 12 zodiac na hayop ay nasa kanilang mga daliri at handang tumalon sa anumang oras. Boom! 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 Sa isang kisap mata, gumawa si Dustin ng isang malakas na galaw gamit ang 6 na magulong magic treasures na lumipad palabas sa kanyang katawan. Ganap na na-activate, tulad ng 6 na nagninangas na araw. Napakalaki ng enerhiyang inilabas nila. Swish! Swish! Pagkatapos, ginawa ni Dustin ang kanyang mga kamay sa 2 gintong espada na pumutok ng makikinang na aura ng espada at umaagos. Ito ay isang lihim na pamamaraan ng Heaven Metal Race. 2 nanginginig na espada ang sabay na umatake sa 6 na semi-governing na Diyos. Bumungad sa katawan ni Dustin ang isang kurtina ng liwanag na gawa sa siksik na sword aura. Boom! 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 Sabay-sabay na na-activate ang lahat ng secret realm sa katawan ni Dustin. Whoosh! 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 Isa-isang sumugod ang ilang Diyos at isang makalangit na dragon at nagpakawala ng ulan ng pag-atake na may iba pang lihim na kasanayan sa 6 na semi-governing na mga Diyos. Mula nang i-activate niya ang Soul Secret Realm.
Si Dustin ay gumawa ng malaking pag-unlad sa paglinang ng Introduction to Vital Energy Circulation. Isang nakakagulat na dami ng magulong enerhiya ang nakaimbak sa kanyang katawan. Ang lahat ng lakas na nasa kanya ay inilabas at nanginginig sa kalangitan. Ang Mind Sword Skill, ang Flying Swordsmanship, ang Introduction to Vital Energy Circulation, ang Secret Technique ng Heaven Metal Race, ang Secret Reincarnation Skill, at ang Overlapping Law Skill. Walang pag-alinlangan. Sunod-sunod na hinugot ni Dustin ang lahat ng kanyang trompeta. Hindi kailangan ng isang henyo upang malaman kung gaano kalakas ang 6 na semi-governing gods. Kaya hindi maglakas loob si Dustin na maliitin sila. Dustin, inalipin mo ang napakaraming divine gods mula sa Divine Corpse Palace. Ibalik mo sila. Ang semi-governing god mula sa Divine Corpse Palace ang nagtulak sa itim na palasyo upang salakayin si Dustin. Parami ng parami ang mga bangkay ng mga banal na Diyos na lumabas sa palasyo habang siya ay umaawit at lahat sila ay sumugod patungo sa Dustin. Habang ang iba pang 5 semi-governing na mga Diyos ay sumugod din patungo sa Dustin mula sa 5 magkakaibang direksyon. Bawat isa sa kanila ay nagliyab ng maliwanag na may nakakatakot na puwersa. Boom! Wala sa magulong kawalan ang nanatili dahil ito ay ganap na nawasak at naging isang walang hanggang madilim na vacuum. Karamihan sa kanila ay nag-akala na hindi na nito maaayos ang sarili nito. Ito ang pinakamataas na antas at pinakamabangis na labanan na naranasan ni Dustin sa kanyang buhay. Puff! Puff! Maya-maya pa, ang katawan ni Dustin ay naging gulo ng laman at dugo. Sa harap ng 6 na semi-governing na mga Diyos, hindi nakatagal si Dustin bago siya nagsimulang masugitan ng husto. Boom! Boom! Parehong sumabog ang langit at lupa habang kumukulo ang mga alon ng enerhiya sa magulong espasyo. Sa isang kisap mata, tinampol ng pinuno ng underworld ang palad niya kay Dustin. Hindi lamang niya nagawang ubusin ang balikat ni Dustin. Ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay napakalakas na sinira nito ang lahat at nawasak ang mga batas sa malalim na kawalan sa likod ng Dustin. Ang isang braso ni Dustin ay sumabog sa mga piraso, at ang mga piraso ng kanyang laman at buto ay lumipad sa hangin. Bang! Pagkatapos, ang semi-governing god ng Novel Court ay hinampas ang kanyang kamao sa likod ni Dustin. Tumagos ang kamao niya sa katawan ni Dustin at lumabas sa dibdib ni Dustin. Dahan-dahan ngunit tiyak, hinihimok si Dustin sa isang sulok. Puff! Puff! Kasabay nito, ang pag-atake ng matandang nilalang na may gintong sungay at matandang demonyong asul ang balat ay tumama sa katawan ni Dustin. Baka sa mga mukha nila ang kasiyahan. Bang! Habang nagkapira-piraso ang katawan ni Dustin, napuno ng ambon ng kanyang dugo ang hangin. Gayunpaman, nakatakas ang kanyang espiritual na kaluluwa. Gamit ang Secret Reincarnation Skill, nagpakita siya sa ibang espasyo kasama ang lahat ng kanyang mga sirang paa, laman, at dugo. Sa kalaunan, nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Dahil hindi nasaktan ang kanyang espiritual na kaluluwa, hindi naman malaking bagay na sumabog ang kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay muling nabuhay at bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Nang siya ay buo na muli, siya ay sumugod pabalik at inatake ang 6 na semi-governing na mga Diyos. Hindi tulad ng dati. Ang laban na ito ay hindi nagtagal. Puff! Muli, nagkapira-piraso ang katawan ni Dustin. Sa sandaling nabasag ang kanyang katawan, ginamit ng kanyang espiritual na kaluluwa ang Secret Reincarnation Skill upang makatakas muli. Matapos muling ayusin ang kanyang katawan pabalik sa kasukdulan nito, nagmadali siyang lumaban muli. Ito ay isang matinding labanan. Maliban sa mga namamahala na Diyos, walang sino man ang makatiis sa pagkubkob ng 6 na kalahating namamahala na mga Diyos. Gayunpaman, buhay pa ang batang Dustin at ikinagulat nito ang lahat ng mga nilalang na naroroon. Pinaglalaroan ni Dustin ang buhay niya. Lahat ng 12 zodiac na hayop ay lumunok. Dapat ba natin siyang tulungan? Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi niya ito kayang tiisin. Sumimangot ang makulay na tandang. Maghintay ng kaunti, dahil si Dustin ay may chaotic heaven body. Hindi siya mamamatay.
Ang pisikal na pinsala ay hindi nakamamatay para sa kanya. Paalala ng asong lumalamon sa langit. Habang nag-uusap sila, nagpumigla si Dustin sa harap ng pinakamamahal at nakakatakot na pagkubkob. Wala ni isa sa 6 na semi-governing gods ang humila ng kanilang mga suntok. Walang sino man sa kanila ang nag-expect na kahit nahihigitin at nadaig ng 6 ang binata sa mahabang panahon ay hindi pa rin nila ito kayang patayin. Ito ay isang kumpletong kahihiyan sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng publiko. Imposible yan. Dustin, paanong ang katawan mo ay may ganoong nakakatakot na kakayahan sa pagbawi? Paanong hindi ka namin kayang patayin? Isang malakas na dagandong ang lumabas sa lalamunan ng matandang nilalang na may gintong sungay. Sinala ko na nilinang niya ang maalamat na Chaotic Heaven Body. Sabi ng semi-governing god mula sa Divine Corpse Palace pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip. Posible iyon. Kung hindi, ang kanyang katawan ay hindi magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagbawi. Mapait na sumirit ang matandang demonyong asul ang balat. Dapat lang. Hindi nakakagulat na naintindihan niya ang kanilang orihinal na magulong batas. Maging ang semi-governing god ng Novel Court ay sumang-ayon. Ang magulong katawan ng langit. Hindi nakakagulat na ang 6 na semi-governing gods ay nagulat. Ayon sa alamat, ito ang pinakamakapangyarihang katawan. Sa Chaotic Heaven Body, hanggat nilagyan ng kaluluwa ay hindi nawasak. Ang katawan ay hindi ganap na papatayin. Maaari itong palaging ayusin at muling ipanganak. Bukod dito, sa Chaotic Heaven Body, ang paglilinang ng orihinal na magulong batas ay magiging mas madali. Dustin, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng Chaotic Heaven Body pagkatapos mong makuha ang masamang sanggol na si Marlon na naiwan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Isang nakakabinging dagandong ang sumabog mula sa matandang nilalang na may gintong sungay. Tama. Ang masamang sanggol na iniwan ni Marlon sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay nahulog sa mga kamay ni Dustin. Hindi nakapagtataka. Napagtanto ng iba pang 5 semi-governing na Diyos ang nangyari matapos magpaliwanag ang matandang nilalang na may gintong sungay. Maaari na nilang kumpirmahin na talagang nilinang ni Dustin ang maalamat na Chaotic Heaven Body. Ang paglilinang ng Chaotic Heaven Body ay maaaring magpataas ng posibilidad na maging isang namamahala na Diyos. O kahit isang Diyos ng kaguluhan. Sa mga mata na puno ng inggit, ang 6 na semi-governing gods ay pinandilatan ng mata si Dustin. Naiinggit ang lahat sa maalamat na katawan na ito. Kung lalamunan ko si Dustin, iniisip ko kung hindi ko makukuha ang Chaotic Heaven Body. Ang matandang demonyong asul ang balat ay bulong sa sarili. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katakawan. Lunok. Ang kanyang mga kasama ay nabigla sa walang katotohanan na ideyang ito. Nagpalitan sila ng nagtataka na tingin sa isa't isa. Siguro, sino ang nakakaalam? Inilabas ng matandang nilalang na may gintong sungay ang kanyang eskarlata na dila at dinilaan ang sulok ng kanyang bibig. Alam ng lahat ng mga nilalang na pamilyar sa kanya na sa bilis na ito. Sabik na sabik siyang makuha ang Chaotic katawan ng langit sa pamamagitan ng paglamon kay Dustin. Sa katunayan, bilang karagdagan sa matandang demonyong may asul na balat at sa matandang nilalang na may gintong sungay. Ang iba pang 4 na semi-governing na mga Diyos ay nagkikimkim din ng malisyosong intensyon. Ang ideya ay maaaring kalokohan. Ngunit ito ay may katuturan. Marahil, kung nilamon nila si Dustin, talagang makukuha nila ang Chaotic Heaven Body. Kahit na hindi nila makuha ang lahat ng mga katangian ng Chaotic Heaven Body. Marami pa rin silang makikinabang mula sa kahit maliit na bahagi lamang nito. Habang nasa isip ang masamang planong ito, lahat ng plano nilang lipulin si Dustin ay matagal nang nawala. Lahat sila ay nagbago ng isip. Ang pagkonsumo ng buong Dustin ay mas mahusay na pagpipilian. Tiningnan niya ang mga ito ng may katakawan. Tere na nga, ang sarap talaga ng mga matandang nilalang na ito sa akin. Seryoso talaga silang kainin ako. Nagkaroon ng goosebumps si Dustin sa buong katawan at medyo naiinis. Hoy, Dustin! Halika dito! Isang makinang na banal na sandata na may banal na liwanag ang sumugod mula sa itaas ng ulo ng semi-governing na Diyos mula sa Novel Court.
na nagbuga ng nakakatakot na aura ng pagpatay. Boom! Ang sandata ay tumama ng paalang kay Dustin maliwanag at hindi magapi. Mayroon siyang 2 bolang kristal sa kanyang mga kamay na nagdulot ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Damaloy ang mga puting ilog mula sa kailaliman ng magulong kawalan. Ang mga ilog na ito ay binubuo ng dalisay na kapangyarihan ng pananampalataya ay patuloy na inilipat mula sa iba't ibang universo patungo sa 2 bolang kristal. Boom! Boom! Ang 2 bolang kristal ay sumugod papunta kay Dustin sa napakabilis na bilis. Flang! 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 Ang demonyong asul ang balat ay umatake. Paulit-ulit niyang pinaghahampas ng mga palad ang napakalaking hurno ng demonyo, na nagdulot ng nakakabinging tunog. Ang kinalabasan ay parehong kahanga-hanga at nagbabanta. Ang hurno ng demonyo ay naglabas ng magulong enerhiya. Sa bawat pag-vibrate nito, magkakalat ang mga alon ng oras sa buong lugar. Naglabas ito ng daan-daang milyong ilaw ng demonyo, na para bang pinuputol ang ilog ng panahon. Dustin, gaya ng sinabi ko, kung handa kang sumuko, ang bundok Annihilation ang bubuhay sa iyo. Ang payat na matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain ay umungal. Sobrang nakakatakot ang aura niya. Naglabas siya ng umiikot na itim na fog, dahilan para gumuho ang paligid. Sumunod din ang iba pang mga semi-governing gods. Lahat sila gustong makasama muna si Dustin. Sila ay hinimok ng kanilang pagnanais na ubusin siya ng buo. Si Dustin naman ay nasa matinding panganib. Siya ay tinambangan ng 6 na baliw na semi-governing na mga Diyos. Puff! Muling nagkapira-piraso ang katawan ni Dustin. Direktang ginamit ng kanyang espiritual na kaluluwa ang secret reincarnation skill. Sinusubukang mag-teleport palayo sa isang iglap. I freeze. Ang 6 na kalahating namamahala na Diyos ay sabay-sabay na umuungal. Upang maisara ang magulong kawalan na kinaroroonan nila, desperadong sinubukan nilang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa batas. Gagawin nila ang lahat para pigilan siya sa pagtakas. Biglang kumalat ang walang katapusang lakas ng batas ng espasyo at oras, na bumabalot sa kawalan ng daan-daang milyong milya at tinatakan ang lahat. Walang pinaghirapan si Dustin na gamitin ang secret reincarnation skill. At kasabay nito, inactivate niya ang reincarnation token. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay agad na dinala sa malayong distansya. Gayunpaman, nasa loob pa rin siya ng saklaw ng pag-atake ng 6 na semi-governing na mga Diyos. Ang kanilang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay tumama sa kanyang espiritual na kaluluwa. Puff! Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay nagtamo ng mga pinsala. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Ang espiritual na kaluluwa ay pinatalsik ang orihinal na kakanyahan ng dugo. Para sa isang banal na Diyos, ito ay talagang nakakapinsala. Matapos masira ang espiritual na kaluluwa ni Dustin, ginamit niya muli ang secret reincarnation skill upang mag-teleport sa isang lugar na mas ligtas. Nang makalayo na siya ng konti ay muli niyang inayos ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay halatang mas mapatla kaysa sa karaniwan. Nagtamo siya ng malubhang pinsala mula sa pagtugis. Nahak si Dustin at napabuntong hininga. Mas lumawak pa ang dugo niya. Tumigil ka sa pagpupumiglas at isuko mo ang iyong sarili. Dustin, hindi ka makakatakas ngayon. Ang demonyong may kulay asul na balat ay nangingibabaw na humakbang patungo kay Dustin. Ang kanyang malademonyong katawan ay matangkad. At ang kanyang mga mata ay lubhang nakakatakot. Nasugatan si Dustin. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para makuha siya. Ang semi-governing god ng Novel Court ay may maliwanag na katawan. Siya ay nababalot ng isang bilog ng maliwanag na banal na liwanag. Mukhang napakasagrado. Boom! Itinaas niya ang kanyang sandata at sumugod kay Dustin. Ang kanyang mga mata ay parang lawin matalim at kalkulado. Napakahina ni Dustin. Hindi na kami makapaghintay. Atake na tayo. Ang asong lumalamon sa langit ay nagpasya sa wakas na kumilos. Kailangan ba nating bumuo ng 12 animal array para patayin ang 6 na kasamang ito? Tanong ng makulay na tandang. Hindi na kailangan. 1/3. Ang array ay ang aming huling trump card, na ginagamit upang harapin ang mga namamahala na Diyos.
Pinakamabuting gamitin natin bilang huling paraan. Payo ng asong lumalamon sa langit. Iilang lumang nilalang lang sila. Hindi natin kailangang gumamit ng array. Maasahan mo ako. Ang tigre ay matagal nang sabi sa pakikipaglaban. Lalong naiinip. Sumugod ito. Kunin mo ito. Umuungal ang tigre. Nanginginig ang boses nito sa langit. Boom! Ibinaba nito ang kanyang paa. Ang mga ron ay umikot sa paligid. Naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Binasag nito ang banal na sandata at pinilit itong lumipad pabalik. Napakalaki ng nilikhang-nilikha nito. Marami pang suntok. Tuwang-tuwa ang tigre kaya patuloy nitong sinuntok ang semi-governing god ng Novel Court. Ang paraan ng pag-atake nito ay napakamarahas at magaspang. At walang gaanong kasanayan. Umasa lang ito sa kamangha-manghang brute force para lumaban. Ang semi-governing god ng Novel Court ay napilitang umatras. Natakot at nagalit. You fucking bastards. How dare you gang up on a young man? Ang malaking itim na toro ay sumugod sa larangan ng digmaan. Nakakabingi ang dagandong nito. At inilipat ang dalawang sungay nito patungo sa demonyong asul ang balat. Flang! Sa malakas na tunog. Nagbanggaan ang dalawang busina sa napakalaking hurno ng demonyo. Ang banggaan ay napakatindi na ang pagan ay itinapon sa hangin. Pagkatapos, kumilos ang makulay na tandang, kambing, at lahat ng iba pang zodiac na hayop. Ang bawat isa sa kanila ay makapangyarihan sa kanilang sariling paraan. Lahat sila ay nakipaglaban sa 6 na semi-governing gods. Nagawa nilang paikutin ang mesa sa isang iglap. Ngayon lang. Kinubkob si Dustin ng 6 na semi-governing gods. At ngayon, 12 zodiac na hayop ang lumaban sa kanila. Ikaw, nandito ka na naman. Ang asul na balat ng demonyong umungol. Nagulat ka, mukhang hindi ka nasisiyahang makita ako. Bubugbugin kita para masiguradong hindi ka na muling makakapagreklamo. Ang malaking itim na toro ay walang pakundangan na dumura. Ang makapal nitong mga sungay ay nagpapanginig sa demonyong asul ang balat sa takot. How dare you put a hand on the people of the fallen Divine Valley? Get your ass over here and meet your doom. Sigaw ng lumalamon sa langit na aso sa bumang na boses. Naiginiit ang pangangibabaw nito. Lumaki ito at naging isang dambuhalang aso. Na natatabunan ang lahat sa paligid. Isang layer ng liwanag na ginawa mula sa mga batas na lumitaw sa katawan nito. Na sumasakop sa ibabaw ng walang kapwares na ningning. Sumunod ito at iniunat ang kanyang mga paa upang magdulot ng napakalaking pinsala sa semi-governing god ng underworld. Sa sobrang kabigla, napilitang umatras ang huli para maiwasang mataman. Sa isang kislap ng kulay abong ilaw, lumitaw ang isang daga sa harap ng payat na matandang lalaki ng Annihilation Mountain. Ibinuka nito ang bibig at isang sinag ng itim na liwanag ang lumabas mula rito. Ang biglaang hitsura nito ay nagulat sa payat na matandang lalaki mula sa Annihilation Mountain. Ngunit mabilis siyang nakabawi sa pagkagulat. Agad siyang naglabas ng isang kakaibang hugis na napunit upang mapaglabanan ang nakamamatay na pag-atake ng itim na liwanag. Swish! Swish! Patuloy na binomba ng daga ang matanda ng mga sinag ng nakakapinsalang itim na liwanag. Naiwasan ng matanda ang itim na liwanag noong una. Ngunit habang dumarami ang liwanag na sumasabog sa kanya, nagsimula siyang mabaygo sa pag-iwas sa ilan dito. Maya-maya, isang sinag ng itim na liwanag ang dumaan at tumama sa kanyang tiyan. Naagad na naputol sa kalahati. Ang 12 mahiwagang hayop ay pawang mga Diyos na kalahating namamahala. Bukod dito, ang kanilang Panginoon ay isang Diyos ng kaguluhan. Sa katunayan, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay natural na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong semi-governing na mga Diyos. Hindi nagtagal, natapos na ang laban. Ang semi-governing gods mula sa 6 na super forces ay nawala ng lupa. Damn it, sumigaw ang semi-governing god ng underworld. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga hiwa at pasa matapos niyang labanan ang lumalamon sa langit na aso at ang kambing sa loob ng mahabang panahon. Ang mabahong maitim na dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mga sugat. Humph! Ang semi-governing god ng underworld ay ngumuso na may skull sa kanyang mukha.
Alam niyang dehado sila at walang tsansa na manalo sa laban na ito. Isinasaalang-alang ang mga opsyon at posibleng resulta. Nagpasya siyang huminto sa pakikipaglaban. Umatras siya para dumistansya sa mga kalaban. Then without another word, tumalikod siya at nawala sa kawalan. Napakahirap na pigilan ang isang malagoverning na Diyos mula sa pagtakas. Kaya naman ang asong lumalamon sa langit ay hindi man lang naisip ang sundan siya. Nang makita nilang tumakas ang semi-governing god ng underworld, ang iba pang 5 semi-governing na Diyos ay nawala ng gana na lumaban at sumuko na rin. Nagsagawa sila ng mga lihim na kasanayan upang matulungan silang makalayo at hindi nagtagal. Wala na silang makita. Umalis. Sabay-sabay ding sumigaw ang mga commander ng 6 na super forces sa kanilang mga utos. Kaagad, nagsimulang umatras ang 6 na hukbo tulad ng tubig sa hapon. Siguraduhin mong kukunin mong buhay ang mga divine gods. Utos ni Dustin. Nang marinig ito, ang kanyang mga divine god na alipin at 10,000 mga divine god ng alyansa ay sumugod patungo sa mga tropa ng 6 na super force. Sa pagkakataong ito, inatake lamang nila ang mga banal na Diyos. Mabait mga sir, maraming salamat sa tulong nyo. Nilinggan ni Dustin ang 12 hayop at taos pusong nagpasalamat sa kanila. Hoy, nasugatan ka, okay ka lang ba? Sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. It's not a big deal. I am sure that I will recover soon. Panatag na sagot ni Dustin. Humakbang ang tigre at tinapik si Dustin sa balikat. Dustin, bagay ka talaga. May kakayahan kang harapin ang 6 na semi-governing gods. Iyan ay kahanga-hanga. Nakikita ko ang sarili ko sayo. Katulad mo lang ako sa edad mo. Sabi ng tigre na may paghanga. Please, tumigil ka sa pagmamayabang. Noong kaedad ka ni Dustin. Hindi ka pa nga divine god noon. Di ba? Sumingit ang asong lumalamon sa langit. Kunwaring nakapout. Shut up. Character ang tinutukoy ko. Hindi vital energy realm. Napatitig ang tigre ng medyo nahihiya ito sa pagsaway ng aso. Walang anumang panganib na iniisip. Nag-usap at nagtawanan si Dustin at ang 12 hayop habang patungo sila sa Ice Palace. Makalipas ang 1 oras, isang malaking bilang ng mga divine god mula sa 6 na super force ang dinalang bilanggo at ibinalik sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Isinagawa ni Dustin ang puppet string sa kanila na agad nilang ginawang mga alipin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, bibisita talaga ako sa nakahiwalay na alien space para hanapin ang mga banal na Diyos ng espiritual na lahi. Natitiyak kong nagtataglay sila ng kaalaman kung paano ganap na gamitin ang puppet strings. Napaisip si Dustin sa sarili. Mula sa pinakahuling bilang, nakaipon na siya ng mahigit 20,000 banal na alipin ng Diyos. 2/3 sa kanila ay mga ordinaryong banal na Diyos, habang ang iba ay tunay na banal na mga Diyos. Kapag nagamit ni Dustin ang kanilang espiritual na kahulugan sa kanyang kalamangan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay, walang duda, tataas ng husto. Leader, nanalo kami. Napakalaking tagumpay ngayon. Nagtipon sa paligid ng Dustin ang matataas na opisyal ng alyansa. Baka sa mukha nila ang excitement. Sa pinakahuling labanan, nakita nilang lahat kung paano umatras sa gulat ang mga tropa ng 6 na super forces. Sa pag-iisip na iyon, hindi napigilan ng kinikilig na mga pangunahing miyembro ng alyansa ang kanilang pananabik. Leader, anong balak mo ngayon? Tanong ng isang senior member ng alliance kay Dustin. Ang susunod na hakbang ay ipagpatuloy natin ang pagbawi ng mga teritoryo sa ating alyansa na minsang nawala sa atin. Dapat nating ibalik ang ating mga gamit. Magpapadala ako ng ilang grupo para tumungo sa Cosmoses kung saan nanirahan ang mga miyembro ng alyansa namin at muling kunin ang mga pag-aari na iyon. Malakas na deklara ni Dustin. Sige sir, sabay-sabay na sagot ng matataas na miyembro ng alyansa. Ang mga formula at lihim na kasanayang ito ay pagmamay-ari ng 6 na super forces. Maaari mong piliin ang mga perpektong angkop sa iyo para sa iyong paglilinang. Tandaan, tanging ang mga banal na Diyos sa ating alyansa ang maaaring matuto ng mga pamamaraang ito. Kung makakita ako ng sino man na nagsasabi sa iba tungkol sa mga kasanayang ito,
Hindi ko siya pababayaan. Isang matinding parusa ang naghihintay. Seryosong sabi ni Dustin. Habang winawagayway niya ang kanyang mangas. Libo-libong jade slip na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa martial arts ang lumipad at lumutang sa kanyang harapan. Ang mga jade slip na ito ay naglalaman ng malaking bilang ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na kasanayan. Nanalinang na ng mga banal na Diyos ng 6 na super force. Si Dustin ay mayroong higit sa 20,000 banal na alipin ng Diyos. At karamihan sa kanila ay mula sa 6 na super forces. At natural na ang mga kasanayan at formula na natutunan nila ay kabilang sa mga puwersang iyon. Inutusan ni Dustin ang lahat ng kanyang banal na Diyos na alipin na itala ang lahat ng kanilang natutunan mula sa kanilang mga puwersa. Itago ang mga ito sa jade slip at ibigay sa kanya. Kaya naman nakakuha siya ng napakaraming jade slip na naglalaman ng impormasyon sa mga kasanayan sa martial arts. Ngayon ay binalak niyang malayang ipamigay ang mga jade slip na ito sa mga pangunahing miyembro ng alyansa. Pinangarap niya ang isang mas magandang kinabukasan para sa alyansa. At para magawa ito, inaasahang magiging bukas palad siya sa mga pangunahing miyembro nito. Ang mga jade slip na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na pamamaraan mula sa 6 na sobrang puwersa. Ang mga banal na Diyos ng alyansa ay nayanig lahat. Pinuno, sigurado ka bang hahayaan mo kaming matutunan ang mga kasanayang ito at pamamaraan ng paglilinang? Maingat na tanong ng isang senior member na may nakasulat sa buong mukha niya na hindi makapaniwala. Ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na kasanayan ay ang pinakamahalaga. At mahalagang mapagkukunan para sa sinumang magsasaka. Sinadya nila ang mundo sa mga nilalang na nasa paglilinang. Karaniwang nakukuha ng mga magsasaka ang mga mapagkukunang ito mula sa kanilang mga Panginoon o maging sa kanilang matatandang miyembro ng pamilya. Walang sino man ang magbibigay ng gayong mahahalagang kasanayan sa mga tagalabas ng malaya at bukas palad tulad ng ginawa ni Dustin. Bukod dito, ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na kasanayan ng 6 na super force ay mas mahalaga at malalim kaysa sa iba pang puwersa sa Sea of Chaos. Ngunit ngayon, ibinabahagi sila ni Dustin sa mga pangunahing miyembro ng alyansa. Hindi nakakagulat na ganito ang kinikilos ng mga senior member. Oo, maaari kang pumili ng isa o dalawang mga kasanayan na nababagay sa iyo at maaari mong malayang isagawa ang mga ito. Masyado ka pang mahina, at kailangan mong maging mas malakas. Mula ngayon, dapat magsikap ang lahat sa paglilinang at sikaping maging mas malakas. Anunsyo ni Dustin. Salamat, Pinuno. Ang mga banal na Diyos ng alyansa ay parehong nagpapasalamat at natuwa. Pagkatapos, pumila silang lahat para piliin ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na kasanayan na interesado sila. Matapos nilang matanggap ang mga pamamaraan at kasanayan sa paglilinaw, kung saan sila nadama ay hindi maipaliwanag. Leader, maglilinang ako sa pag-iisa at tumutok sa bagong kasanayan. Sabi ng isang banal na Diyos kay Dustin. Sabik siyang magsanay ng mga bagong kasanayan kaya ipinaalam niya kay Dustin ang kanyang mga plano at nagpaalam. Sige lang, linangin mong mabuti. Bumalik ka ng mas malakas na tao. Tumutok sa iyong paglilinang at subukang umunlad sa susunod na buwan. Nakangiting pagpapalakas ng loob ni Dustin sa kanya. Hindi ka namin pababayaan, Leader Dustin. Kahit matagalan, magsusumikap kami at mag-improve ng lakas. Ang mga banal na Diyos ng alyansa ay tumugon ng may sigla. Sila ay napuno ng inspirasyon matapos makakuha ng akses sa mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng 6 na super forces. Okay, sige. Ice Queen, Master Ismail at Master Inek. Kayo na baka mangyaring manatili. Ang iba sa inyo ay makakaalis na. Hiniling ni Dustin sa 10 miyembro na manatili. Ang 10 sa kanila ay pawang mga premium grade na banal na Diyos. At sila ang mga pangunahing pinuno ng alyansa. Kabilang sa kanila ay Ice Queen, Ismail mula sa Blue Ocean Universe Community, at Inek, ang dating pinuno ng Wu Clan. Ang lahat ng mga premium grade na Divine God na ito ay naging pangunahing pinuno mula noong itinatag ang alyansa. Leader, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Ice Queen na mukhang nalilito.
Hindi siya natakot na tanungin siya dahil marami nang sinabi sa kanya sina Isis at Winnie tungkol kay Dustin. Iniisip ko lang kung naisip mo na bang maging isang tunay na banal na Diyos. Sagot ni Dustin. Isang tunay na banal na Diyos. Habang nakatingin sila sa kanya. Baka sa mukha nila ang pagkagulat. Ang mungkahi ay nang wala saan at walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung paano dumating. Leader, matanda na ako. At matagal na akong premium grade divine God. Huli na para sa akin na maging isang tunay na banal na Diyos ngayon. Kahit sa palabas, sa tingin ko ay hindi ito posible. Sabi ni Ismail. Umiling-iling. Tama siya, pinuno. Napakahirap din para sa akin na maging isang tunay na banal na Diyos. Maliban kung may himala, sagot ni Ice Queen. Nawala na ang gulat sa kanilang mga mukha at lahat sila ay mukhang bigo. Pinuno, upang maging isang tunay na banal na Diyos. Ang magsasaka ay kailangang magkaroon ng natural na mga endowment at makabisado ang kanilang mga lihim na kasanayan. Tulad ng pag-iwas sa Thunderstroke Doom. Kung wala iyon, imposible para sa ordinaryong banal na Diyos na maiwasan ang Thunderstroke Doom ng 81 beses. Dagdag ni Enoch sabay buntong hininga. Alam ko na ang lahat ng ito. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Napakahirap para sa isang ordinaryong banal na Diyos na maging isang tunay na banal na Diyos. Una, kailangan nila ng batayan ng talento. Pagkatapos ay kailangan nila ng oras upang matutunan ang mga karanasan na lihim na kasanayan. Naranasan ni Dustin kung gaano kahirap na iwasan ang Thunderstroke Doom. Pabayaan na gawin ito ng 81 beses. Huwag kang mag-alala tungkol sa lahat ng iyon. Matutulungan kita na magpadala ng tunay na banal na mga Diyos nang walang mahirap na paglilinaw. Mahinahong sabi ni Dustin. Ano? Kaya natin. Direkta. Sunod-sunod na pagkabigla ang patuloy na tumama sa 10 premium grade na Divine God. Paano niya natutunan kung paano gawin ito? Leader, seryoso ka ba? Maingat na tanong ng isa sa kanila. Hindi nila alam na si Dustin pala ang may Divine Accomplishment Fruit. At posibleng hindi pa nila ito narinig. All this time, inisip nila na imposibleng maging tunay na banal na Diyos ng direkta nang hindi naglilinang ng husto. Samantala mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, umaasa rin sila na totoo ang sinabi ni Dustin. Hindi dahil hindi sila kailanman nagkaroon ng interes na maging isang tunay na banal na Diyos. Para sa isang ordinaryong premium grade divine God. Pangarap nilang umasenso sa isang tunay na divine God. Oo, ako nga, pero may isang kondisyon ako. Kailangan mong mangako na hinding-hindi ka magtataksil sa alyansa. Gusto kong sabihin mo na ipaglalaban mo ang alyansa hanggang sa iyong kamatayan. Kung hindi mo magawa ang pangakong ito, kailangan kitang umalis ngayon din. Kung hindi, wala akong magagawa kundi patayin ka kapag tumalikod ka sa alyansa. Babala ni Dustin sa malamig na boses. Hindi payag si Dustin na ibigay ang kanyang Divine Accomplishment Fruit maliban kung nangako sila ng kanilang katapatan. Nais ni Dustin na tiyakin na ang bawat isa sa kanila ay ganap na tapat sa kanya. Upang sila ay patuloy na maging pinakapangunahing mga pinuno ng alyansa pagkatapos na maging tunay na banal na mga Diyos. Pinuno, nagdududa ka ba sa aming intensyon? Kahit na hindi mo kami tulungan na maging tunay na banal na mga Diyos. Palagi kaming kabilang sa alyansa. Sagot nilang lahat, matangkad at mayabang. Napakagaling. Kaya't napagpasyahan kong tulungan kang maging tunay na mga banal na Diyos. Tumango si Dustin na may kasiyahan. Whoosh! Napaatras sila nang lumipad ang 10 Divine Accomplishment Fruits mula sa kamay ni Dustin at lumutang sa ere sa harapan nila. Ito ay mga Divine Accomplishment Fruits. Kakainin mo ito at pagkatapos ay linangin mo sa pag-iisa. Bago mo kainin ang mga ito, kailangan mong suriin ang impormasyon tungkol sa prutas. Ipinadala ko ito sa iyong soul seeds. Babantayan kita sa buong oras. Kung may problema ka, tawagan mo ako kaagad. Paliwanag ni Dustin. Divine Accomplishment Fruit. Ang 10 premium grade na Divine God ay tumingin sa mga magic fruit na lumulutang sa harap nila na parang tumitingin sila sa isang multo. Hindi na sila nagtanong pa kay Dustin. Dahil ipinadala ni Dustin ang nauugnay na impormasyon sa kanilang soul seeds.
Maraming salamat, Leader Dustin. Nangangako kami na magiging tapat kami sa iyo at sa alyansa. Lahat sila ay magalang na yumuko kay Dustin. Hawak-hawak ang mga prutas sa kanilang mga kamay. Mahirap para sa kanila na pigilan ang lumalaking pananabik. Kapag umalis na sila, masisimulan na nila ang proseso ng pagiging tunay na Divine God. Ito ay tulad ng muling pagsilang pagkatapos manatiling walang pag-unlad sa loob ng mahabang panahon. Pwede ka nang umalis. Kinawayan sila ni Dustin. Umalis sila dala ang kanilang mga divine accomplishment fruits at nagtanim sa sarili nilang mga lihim na silid pagkatapos kainin ang mga ito. Inilabas ni Dustin ang isang bahagi ng kanyang espiritual na kahulugan at binigyang pansin ang bawat isa sa kanila kung sakaling may magkamali. Mabagal na lumipas ang oras. Makalipas ang isang buwan. Binasag ang katahimikan. Isang tunog na nakakasira sa tainga na nagmumula sa isang liblib na sikretong silid sa Ice Palace. Nayanig ang sahig nang lumabas ang enerhiya mula rito. Leader, nasira ako. Isa na akong tunay na banal na Diyos ngayon. May sumigaw mula sa loob ng kwarto. Si Ismail iyon. Boom! Ang lakas ng pagsabog mula sa kanya ay napakalakas na ginawa nitong guho ang kanyang silid. Pinuno. Ako ay isang tunay na banal na Diyos ngayon. Isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Tuwang-tuwa si Ismail na halos hindi na siya makatayo. Boom! Sa di kalayuan. Isa pang dagandong ang sumabog sa hangin. Leader. Ako ay naging isang tunay na banal na Diyos. Isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Parang excited din ang boses na ito. Haha! Isa rin akong tunay na banal na Diyos. Isa-isa. Ang 10 ordinaryong premium grade na Divine God ay nagtagumpay lahat sa pagiging tunay na Divine God. Ang Ice Queen ay naging isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Habang ang iba pang siyam ay mga tunay na katamtamang gradong banal na mga Diyos. Bagamat karamihan sa kanila ay medium grade. Mas malakas sila kaysa sa alinmang ordinaryong premium grade na banal na Diyos. Ngayon ay mayroon silang kakayahan at kapangyarihang pumatay ng mga ordinaryong Diyos na Diyos. Mahusay. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang mga lihim na kasanayan ng paglilinaw mula sa 6 na superpuwersa. Kailangan mong magtrabaho ng husto at makapasok sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos. O isang semi-governing na Diyos sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ka pa rin magiging malakas para pamunuan ang alyansa. Utos ni Dustin habang nagkukumpulan sa harap niya ang 10. Salamat, pinuno. Ang mga ngiti sa mga mukha ng 10 banal na Diyos ay pawang tainga. Sa tiyaga, maaari nilang makuha ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng mga tunay na banal na Diyos at maging mas malakas pa. Ang mga premium grade na Divine God ay kumain na lahat ng Divine Accomplishment Fruits. Ngunit siyam sa kanila ay naging tunay na medium grade na Divine Gods lamang. Ngayong nakuha na nila ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng mga tunay na Divine God. Magkakaroon sila ng pagkakataong maglilinaw at maging tunay na premium grade na Divine God sa hinaharap. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. 10 Jade Sleep ang lumipad at nahulog sa mga kamay ng 10 banal na Diyos. Ice Queen. Ikaw ang pinakamagaling sa inyong lahat. Pagkatapos kumain ng Divine Accomplishment Fruit, direkta kang naging tunay na premium grade na banal na Diyos. Maaari ko lamang ipagpalagay na balang araw ay magkakaroon ka ng pagkakataon na maging isang semi-governing God o kahit na isang governing God. Puri ni Dustin. Talagang magsisikap ako. Ang kahanga-hanga. Ang Ice Queen ay tumalon mula sa isang ordinaryong premium grade Divine God tungo sa isang tunay na premium grade na Divine God. 3 magkasunod na antas ang kanyang nalampasan. Sa loob lamang ng isang buwan, nadagdagan niya ang kanyang lakas ng mahigit 10,000 beses. Mula sa sandaling ito, responsibilidad mong bantayan ang alyansa. At gusto ko ang iba sa inyo ay tulungan siyang bumuo ng alyansa. Utos ni Dustin. Nagtiwala siya sa Ice Queen na may kontrol sa alyansa. Leader, I don't think I'm ready. You should be in charge of the affairs of the alliance. We will assist you. Napatingin sa kanya si Ice Queen na may halong pagdududa at pag-iingat. Gawin mo lang ang sinabi ko. Kung mayroong anumang mga problema na hindi mo malutas, hahaharapin ko ito ng personal.
Maaari mong pag-usapan at pagdesisyonan ang natitira ng magkasama. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Dustin na nakatitig sa 10 Divine God na nasa harapan niya. Oo. Sabay-sabay na sagot ng Ice Queen at ng iba pang 9 na Divine God. Hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Ibibigay ni Dustin ang kanyang pamumuno. Naunawaan niya na sa kalaban ay kailangan niyang maging mas hands-off sa alyansa. Masyadong maraming oras ang inuubos nito. Nang maayos na ito, nagpapadala ng alyansa ng ilang grupo ng mga tao upang mabawi ang mga teritoryong nawala sa kanila. Nagtiwala si Dustin sa kanyang hukbo na lumaban ng mag-isa na nakakuha na siya ng napakaraming tunay na banal na mga alipin ng Diyos. Gayunpaman, siya at ang 12 zodiac na hayop ay nagpadala pa rin ng kanilang mga pagpipilian sa Avatar upang lihim na bantayan sila. Ang layunin ay upang protektahan sila mula sa anumang semi-governing na mga Diyos mula sa 6 na sobrang puwersa na maaari nilang madapa. Kung ang mga alipin ni Dustin ay nakatagpo ng tunay na premium grade na mga banal na Diyos, hindi nila kailangang matakot, ngunit ang mga semi-governing na mga Diyos ay maaaring patayin sila sa isang suntok. Habang sila ay kumalat, ang Sea of Chaos ay napuno ng buzz ng buhay. Lalong napapansin ng mga nilalang ang kanilang presensya. Isa pang super force ang tumataas. Ang pag-iisip ay nagpadala ng inis na tumatakbo sa kanila. Hindi ko alam kung mabuti o masama para sa isa pang super force na lumabas. Mas mabilis kumalat ang pangamba kaysa sa alyansa. Sa aking palagay, panandalian lang ang alyansa. Lahat ng 6 na super forces ay nasa labas para makuha sila at sa malaot madali. Lahat ng kapilyuhan na iyon ay aabutan sila. Hindi ko akalain na mananalo sila. Ang ibang mga nilalang ay sigurado na si Dustin at ang kanyang mga tao ay makakatikim ng kanyang sariling gamot. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nila inaangkin na sila ay isang super force at pangarap na mangibabaw sa Sea of Chaos. Talaga bang iniisip nila na sila ay walang talo dito? Tama iyan. Mabangis at malupit daw si Dustin. Inaalipin niya ang mga banal na Diyos at hindi tumitigil sa anumang kasamaan. Gumapang ang balat ko sa isiping pinangungunahan niya kami. Kung ang alyansang ito ay patuloy na bubuo, ito ay magiging isang malaking sakuna para sa Sea of Chaos. Mayroon ding maraming komunidad at lahi sa universo na hayagang nagpakita ng kanilang pagkamuhi sa alyansa. Dahil nauugnay sila sa umiiral na super forces, natural na nakita nila ang alyansa bilang kalaban. Isang araw, dumating ang isang grupo mula sa alyansa. Sa labas ng Blue Ocean Universe Community. Nakabalik na kami sa wakas. Bulalas ng isang matangkad at malakas na banal na Diyos habang inis kanya ang Blue Ocean Universe Community. Si Ismail iyon. Isa na siyang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos at isa sa 10 pangunahing pinuno ng alyansa. Siya at si Enoch ay nagtipon ng isang grupo mula sa alyansa at pumunta sa Blue Ocean Universe Community upang ibalik ito sa ilalim ng kanilang kontrol. Mukhang ang Blue Ocean Universe Community ay pinapagana pa rin ng Beast City. Sabi ni Enoch, katabi si Ismail. Isa rin siyang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Mahina sila kumpara sa amin. Tara na, sagot ni Ismail. Mas mabuting suriin muna natin ang lakas ng ating kalaban. Namagitan si Enoch. Nang matapos siyang magsalita, isang boses ang sumigaw. Hoy! Sino ka? Anong gusto mo? Ang lugar na ito ay kabilang sa Beast City. Mas mabuting umatras ka na. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming mga hayop ang sumugod mula sa Blue Ocean Universe Community, na pinamumunuan ng isang master ng Beast Race. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos at siya ang namamahala sa Blue Ocean Universe Community. Ang hangin sa malamig na magulong kawalan ay naging tensyon habang ang dalawang hukbo ay nakatayong magkaharap. Ang kanilang mga baluti ay kumikislap at ang kanilang mahahabang espada ay kumikinang sa liwanag. Kalokohan! Kailan naging teritoryo mo ang Blue Ocean Universe Community? Mas mabuting umalis na kayo ngayon. O mamatay kayong lahat. Sumigaw si Ismail sa tuktok ng kanyang mga baga. Teka, sinong nagbigay sa'yo ng kapangyarihan para yayain kaming umalis? Tanong ng Panginoon ng lahi ng hayop. Na nanunuya. Nagbigay ng utos ang ating pinuno na ang lahat ng teritoryong kabilang sa alyansa ay mabawi.
Kaya mas mabuting umalis ka na. Ulit ni Inek. Matapang ka, ngunit hindi kayang kontrolin ng iyong pinuno ang ating Beast City. Sagot ng Panginoon ng lahi ng hayop, na nakatingin kay Enek. Nagsalita ka ng masama sa aming amo. Pumunta sa impyerno. Sabay-sabay. Maraming figure ang sumingil sa Beast Race. Ang kanilang Panginoon ay hindi igalang ng ganito. So away ang gusto mo? Tanong ng Master na may gulat sa mukha. Hindi siya nang ahas na lumaban sa kanilang tunay na premium grade na Divine God ng sabay-sabay. Ang sino mang maglakas loob na salakayin ang teritoryo ng Beast City ay papatayin. Ilang tunay na premium grade na Divine God mula sa Beast City ang naninangil. Na nakipagtagpo sa alyansa sa gitna. Sa nakalipas na ilang buwan, pinalakas ng 6 na super force ang kanilang depensa sa sarili nilang teritoryo. Sa makatuwid, mayroong ilang tunay na premium grade na mga banal na Diyos na nagbabantay sa Blue Ocean Universe Community. Patayin natin ang lahat ng mga hayop na ito. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Inutusan ni Ismail ang iba pa niyang mga tao na sumulong. Patayin silang lahat. Nagsimula ang labanan. At tumagal ng isang buong araw. Ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ang pinakamahuhusay na manlalaban at ginawa nilang kaguluhan ang larangan ng digmaan. Ang alyansa ay may isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kaya nagkaroon sila ng kalamangan. Kailan? Sa wakas ay natapos na ang labanan. Ilang tunay na premium grade na Divine Gods mula sa lahi ng hayop ang nasugatan at nagsitakas na tumakas. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid ng matagumpay na alyansa. Ang Blue Ocean Universe Community ay nasa ilalim muli ng kontrol ng alyansa. Sa buong Sea of Chaos, pareho ang nangyayari. Ang alyansa ay nagpapadala ng ilang grupo upang mabawi ang kanilang mga walang teritoryo at nagpadala si Dustin. Halos lahat ng kanyang tunay na premium grade Divine God alipin sa kanila. Hanggat hindi sila nakatagpo ng mga semi-governing na Diyos o namamahala sa mga Diyos. Wala silang limitasyon sa Sea of Chaos. Sa kombinasyon ng mga tunay na premium grade at medium grade na mga Diyos na Diyos. Nabawi ng alyansa ang kanilang mga teritoryo ng maayos. Hinati ng 6 na super force ang karamihan sa mga rehiyon sa Sea of Chaos. At bawat isa sa kanila ay sinakop ang isang malawak na teritoryo. Ang bawat super force ay may maraming kuta. Ngunit hindi lahat sa kanila ay binabantayan ng makapangyarihang mga master. Ang ilan ay mayroon lamang mga ordinaryong banal na Diyos. Ang pagiging simple ng mga gawain ay halos katawa-tawa. Isang araw, isang banal na Diyos ang pumasok sa silid na kinatatayuan ni Dustin. Pinuno, mayroon akong magandang balita. Karamihan sa ating teritoryo ay nabawi na. Iniulat niya. Sa ngayon, si Dustin ay nananatili sa Ice Palace. Galing. Pero kailangan nating maghanda. Mag-oorganisa ng counterattack ang 6 na super forces. Kaya sabihin sa lahat na maging handa sa pag-iisip. Sagot ni Dustin. Oo, pinuno. Ang banal na Diyos ay nagmamadaling gumawa ng mga paghahanda. Mga Ginoo, maaari mo bang i-set up ang long-distance teleportation array sa magulong void? Tanong ni Dustin sa 12 zodiac animals. Siyempre kaya natin. Ang teleportation array ay madali para sa amin na makagawa. Ang aming master ay personal na nagturo sa amin pagkatapos ng lahat. Sagot ng 12 zodiac animals. Gayunpaman, para i-set up ang long-distance teleportation array, kailangan namin ng maraming divine space at time crystals. Kung maaari mong kolektahin ang mga banal na kristal, maaari mong i-set up ang array para sa iyo. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Okay. I'll give the order immediately to collect the divine space and time crystals. Masayang sabi ni Dustin. Nagpatawag siya ng malaking bilang ng mga banal na Diyos at pinalabas sila upang bilhin ang mga kristal. Pinuno nila ng pera ang kanilang mga bulsa at itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan habang naglalakbay sila sa ibang rehiyon ng Sea of Chaos. Sa dami ng mga kayamanan na nakolekta mula sa mga laban. At, ang walang katapusang mga kayamanan sa Fallen Divine Valley. Ang dami ng yaman na taglay ni Dustin ay hindi akalain. Pinadali ng pera ang mga bagay. Di nagtagal.
Isang malaking bilang ng mga banal na espasyo at mga kristal ng oras ang lihim na ipinadala sa Dustin. Makalipas ang kalahating buwan, nilapitan niya ang 12 zodiac animals at inilahad ang kanyang mga kamay. Mga sir, sapat na ba itong mga divine crystals? Tanong niya. Oo. Ngayon tutulungan ka naming mag-set up ng ilang magulong space at time arrays. Sabi ng asong lumalamon sa langit sabay tango. Maraming salamat. Ngumiti si Dustin at yumuko. Kaagad. Pumili si Dustin ng isang dosenang pinakamahalagang kuta para ay set up ang magulong space at time array. Sila ang mga haligi ng alyansa. Sa sandaling siya ay tapos na. Ang 12 zodiac na hayop ay umalis na may mga banal na kristal. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimula na ang counterattack ng 6 na super forces laban sa alyansa. Upang payagan ang alyansa na magpatuloy sa paglaki at pagpapabuti ay magiging hanggal sa 6 na super puwersa. Nang dumating ang alyansa upang mabawi ang kanilang mga teritoryo, ang 6 na super force ay nahuli. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang magplano na bawiin ang mga teritoryo. Una, sinulsulan nila ang kanilang mga kaakibat na puwersa na umatake. Hindi nagtagal, pinalibutan ng maraming tao ang isang moog ng alyansa. Ang mga tao ay mukhang mapaghiganti. Pumutok ang kanilang mga buko at ungol. Karamihan sa kanila ay mula sa kaakibat na puwersa ng 6 na super forces. Nagmula sila sa iba't ibang komunidad, lahi, at sekta sa universo. Madali nilang nalampasan ang mga miyembro ng alyansa sa kuta na ito. Mayroong ilang mga tunay na banal na Diyos mula sa 6 na super force na namumuno sa mga koponan. Mga bastos ng alyansa, lumabas at lumaban. Huwag mag-alinlangan. Mga lalaki, kailangan nating patayin silang lahat. Marahas na hiyawan ang napuno ng hangin upang ikabahala ang alyansa. Guys, nandito na sila, sa kuta ng alyansa. Ang 12-dosenang mga banal na Diyos na namamahala ay tumakbo sa paligid. Nagbabala sa lahat, hindi sila handa sa anumang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napaka-ordinaryong komunidad ng universo at matatagpuan sa isang medyo malayong lugar. Lahat sila ay medyo mahina. Mayroon lamang silang 2 tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. 5 tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos. At 12 dosenang mga ordinaryong banal na Diyos. Ang ganitong uri ng puwersa ay higit pa sa sapat para sa isang ordinaryong komunidad ng universo. Ngunit mayroon daan-daang mga banal na Diyos sa labas. Kung hindi sila tumawag ng tulong ngayon, hindi sila makakalabas. Magpadala ka agad ng mensahe at humingi ng tulong. Utos ng 2 tunay na katamtamang gradong banal na Diyos. Ngunit huli na ang lahat. Haha, sa tingin mo ba makakapagtago ka sa amin ng tuluyan? Pumasok ka at patayin silang lahat. Isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang nagwagayway ng kanyang kamay. Inutusan ng kanyang hukbo na pasulong. Patayin silang lahat. Kaagad, daan-daang mga banal na Diyos. Kabilang ang mga ordinaryong banal na Diyos at tunay na banal na mga Diyos. Ay dumating sa kanila mula sa lahat ng panig. 2/3. Mga lalaki, humanda kayo sa pakikipaglaban. Hindi natin kayang magdala ng kahihiyan sa alyansa. Ipinatawag ng mga taong ito ang lahat ng kanilang katapangan at pinangunahan ang kanilang mga tauhan palabas ng kuta. Guys, patayin mo sila. Walang awa. Hindi mo nakawin ang teritoryo ng alyansa. Ang mga miyembro ng alyansa ay humarap sa kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Alam ng lahat na ang pagkakataong mabuhay ngayon ay napakaliit. Sa makatuwid, ibinigay nila ang lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, sila ay mahina at mas marami. Kaya't sila ay dumanas ng matinding pagkatalo ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. 4 na tunay na medium grade na banal na Diyos. Nagpunta ng direkta para sa 2 tunay na medium grade na banal na Diyos ng alyansa. Tila bago sila pumunta rito. Siniyasat muna nila ng husto ang lakas ng kuta ng alyansa para matiyak ang kanilang tagumpay. Tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo. Ang 2 tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos ay umuungal sa kanilang mga tauhan. Tadtad ng mga sugat ang 2 sa ulo hanggang paa.
bilang 2 taong namamahala sa hukbo ng alyansa. Ang kanilang prioridad ay ang pagtingin sa kanilang mga tauhan. Daan-daang tao na ang nawala sa kanila sa laban na ito. Noon lang, isang malaking hukbo ang lumitaw sa kalayuan papunta sa kanilang timog. How dare you step foot here? Isang dagandong ang umalangaw-ngaw. Ito ang teritoryo ng alyansa. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mag-udyok ng kaguluhan sa mga lupaing ito? Ang boses ay nagmumula sa mga tropang paparating sa kanila. Narito na ang mga reinforcement. Ang mga miyembro ng alyansa na nagpupumilit na kumapit sa base ay nakilala ang hukbo at natuwa sila. May isang kuta ng alyansa sa malapit. Nang marinig nila ang balita tungkol sa labanang ito at kung paanong hindi ito pabor sa kanila, agad silang sumugod. Sa galit na dagandong ng mga sigaw ng labanan. Ang mga bagong dating na miyembro ng alyansa ay sumugod sa moog. Ang bagong pangkat ng mga sundalong ito ay mayroon ding 2 tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Ang problema ay, kahit na mayroong 4 na tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos sa alyansa ngayon, halos hindi pa rin nila kayang hawakan ang kalaban. Alam din iyon ng kalaban. Kahit may reinforcements ka, wala namang magbabago. Siguradong matatalo ka. Ang 4 na tunay na medium grade na Divine God ng Super Forces ay hinisyon sila. Sa sandaling ito, ang alyansa ay dumanas ng matinding pagkatalo. Habang ang mga tropa ng 6 na Super Forces ay halos hindi na nahawakan. Ang 6 na sobrang puwersa ay malinaw na nangunguna. Ang sitwasyon ay napakahirap na kahit na ang mga reinforcement ay narito. Ang alyansa ay hindi naisip na maaari nilang ibalik ang tubig. Umalis. Ang 4 na tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos ng alyansa ay nagpasya na ang labanan ay nawala at inutusan ang kanilang mga tauhan na umatras na may pagod na dagandong. Kaagad, ang natitirang mga miyembro ng alyansa ay sumuko sa moog at nagsimulang tumakas ng nagmamadali. No need to go after them. Pinigilan ng 4 na tunay na medium grade na Divine God ng 6 na Super Force ang kanilang mga tropa sa 1 kilo. Ang mga away na tulad nito ay nangyayari sa lahat ng dako sa Sea of Chaos. Ang unang counterattack ng 6 na Super Forces ay nagsimula ng baliw. Sa katunayan, ang kanilang mga pangunahing puwersa ay hindi pa nakikibahagi sa isang labanan. Tanging mga subsidiary force lang ang lumalaban ngayon. At nanalo sila sa pamamagitan ng landslide. Nakakamangha ang laki ng kanilang tropa. Ang hindi mabilang na mga komunidad, lahi, at puwersa sa universo ay nagsimulang umatake sa mga base ng alyansa ng paisa-isa. Dahil kontrolado na ng 6 na Super Force ang karamihan sa mga lugar ng Sea of Chaos. Madali silang nakakuha ng maraming hukbo sa kanilang panig na ngayon ay nagtatrabaho para sa kanila. Masasabing naging target na ngayon ng buong Sea of Chaos ang alyansa. Halos lahat ng base nito ay inaatake araw-araw. Sa lalong madaling panahon, ang mga puwersa na naglilingkod ngayon sa 6 na Super Force ay nakuha ang marami sa mga kuta nito. Ang balita tungkol sa pagsasamantala ng 6 na Super Forces ay nakarating sa tainga ni Dustin. Mukhang ayaw ng buong Sea of Chaos na makita ang pag-usbong ng ating alyansa. Inaatake ng lahat ang ating mga base. Bulong ni Dustin na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Ang Sea of Chaos ay hindi pa kinikilala ang alyansa at ang tunay na kapangyarihan nito. Oras na para gawin nila. Naisip niya sa sarili. Dugo sa dugo. Ito ang sandali. Ganap nating itatag ang awtoridad ng ating alyansa. Malamig na anunsyo ni Dustin. Nagpatawag siya ng 10 matataas na miyembro ng alyansa at lahat ng tunay na premium grade na Divine God na mayroon siya. Magpadala ka ng ilang tao upang siyasatin ang bagay na ito. Makatitiyak ka na ang mga lumalaban sa atin ay hindi maliligtas. Isang mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Sino mang tumayo laban sa atin ay babayaran ang kanilang mga aksyon. Kami ay tuturuan sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Utos niya sa kanila. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng 10 senior members. Ang mga base ng alyansa ay sunod-sunod na inatake nitong mga nakaraang araw. Ang bawat miyembro ng alyansa ay nabalisa tungkol doon at nais na makaganti sa mga puwersang sumalakay sa kanilang mga base.
Kailangan ko ng mas maraming alipin. Ang tanging paraan para makaligtas sa Sea of Chaos ay ang magkaroon ng mas maraming lalaki sa ilalim ng aking pamumuno. Bulong ni Dustin sa sarili. Sa ilalim ng kanyang utos, ang alyansa ay nagsimulang maghayganti at gumawa ng kalituhan sa mga kalaban nito. Ang mga tropang ito ay pinangunahan ni Dustin ng personal. Ang kanyang banal na Diyos ng mga alipin at ang buong hukbo ng alyansa ay nasa kanyang kapangyarihan at ginagamit niya sila ng husto. Sa lalong madaling panahon, hindi mabilang na mga sasakyang pandagat ang naglalayag sa magulong kawalan patungo sa war zone. Leader, may kuta ng ating alyansa doon. Nawala ito 2 araw lang ang nakalipas at dapat nandoon pa rin ang kalaban. Sabi ng Ice Queen kay Dustin habang nakaturo sa isang universe community sa harap nila. Naglakad si Dustin sa gilid ng barkong pandigma at sinulyapan ang universe community sa unahan nila. Ipaubaya mo sa akin ang lahat ng divine gods. Alagaan mo ang iba. Walang emosyon niyang utos. Opo, Ginoo. Tumango ang Ice Queen. Halika na. Sumenyas ang Ice Queen sa mga tropa ng alyansa at kumilos na sila. Ang mga sangkawin ng mga sundalo ay sumugod patungo sa pasukan at nanatili si Dustin. Habang ang kanyang mga kamay ay nakasukbit sa kanyang likuran. Malumanay siyang naglakad pasulong. Humanda ka, darating na ang hukbo ng alyansa. Wawasakin natin sila sa ilalim ng ating mga paa. 12 ng mga banal na Diyos mula sa magkasalungat na puwersa ang sumugod palabas ng Moog kasama ang kanilang mga tao. Sa kanila, ang pinakamalakas ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Natigilan siya sa paglalakad nang may makita siyang pamilyar na figure. Dustin, ikaw pala. Nakataas ang kilay ng tunay na banal na Diyos nang mapansin niya si Dustin. Alam niyang hindi siya bagay kay Dustin. Kilalang kilala na ang huli ay madaling talunin ang isang malagoverning na Diyos. Damn it, nandito na si Dustin. Run for your lives. Ang banal na Diyos ay nagmamadaling umungol ng isang utos ng pag-urong. Ito ay higit pa sa kung saan siya nag-sign up. Huli na ngayon, sabi ni Dustin sa landihang tono. Ninisyan siya ng masama. Pinakawalan niya ang Mind Sword skill at ang espada ay lumabas mismo sa loob ng tunay na premium grade Divine God. Sa susunod na sandali, ang tunay na banal na Diyos ay namimilipit sa sakit at pagkatapos ay itinapon. Namukhang napakahina. Shoop, shoop, shoop. Sa bawat oras na ang kanyang mga mata ay nahuhulog sa isang banal na Diyos. Si Dustin ay nagsagawa ng Mind Sword skill at sa loob ng ilang segundo. Nasugatan niya ng husto ang 12 ng mga banal na Diyos. Sa sandaling wala na sila sa laro. Nilapitan niya ang tunay na premium grade na banal na Diyos na una niyang nasaktan. At tumingin sa kanya ng walang pakialam. Dustin, ako ay isang banal na Diyos ng lahi ng demonyo. Hindi ka makakatakas dito. Ang Divine God ay napabuntong hininga sa takot. Ang sino mang maglakas loob na manggulo sa ating alyansa ay dapat magbayad ng halaga. Walang mga pagbubukod. Materay na deklara ni Dustin. Alam na ngayon ng tunay na banal na Diyos na hindi siya pababayaan ni Dustin. Ang tanging pagkakataon niya ay tumakas ng mabilis hanggat maaari. Gumawa siya ng spatial teleportation passage gamit ang isang lihim na kasanayang pag-aari ng lahi ng demonyo. Umaasa na hindi ito, umaasa na gagana ito. Naisip ni Dustin kung ano ang nasa isip niya at pinakawalan ng batas ng muling pagkakatawang tao upang aisil ang daanang iyon. Whoosh! Isang maliwanag na espada ang lumitaw. Napinutol sa kalahati ang banal na Diyos. Swoosh! 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 Alam ni Dustin na maiiwang buhay pa rin ang espiritual na kaluluwa. Kaya't iminuwestre niya at hindi mabilang na mga pulang kwerdas ang pumasok sa soul sea ng tunay na Diyos at itinali ang kanyang espiritual na kaluluwa. How dare you, bastard ka! Natakot ang tunay na premium grade Divine God. At kasabay nito, nahihirapan siyang parang basang inahin. Alam niya kung ano ang balak ni Dustin. Sa kasamaang palad, siya ay nagtamo ng matinding pinsala at sa makatuwid. Wala siyang magawa kay Dustin. Makalipas ang isang oras, alipin na siya ni Dustin at kontrolado siya ng lalaki. Hindi lamang siya, ngunit ginawa rin ni Dustin ang iba pang mga banal na Diyos sa kanyang mga alipin. Sa lalong madaling panahon,
Ang labanan ay natapos, at ang mga banal na Diyos ay tumayo sa harap ng Dustin single file. Guru, sabay-sabay silang umawit ng may paggalang. Ang bawat isang tao mula sa kalabang pangkat ay pinatay maliban sa mga banal na Diyos na ito. Siniguro ng Ice Queen na walang nakaligtas at tumakas. Pinaplano ni Dustin na gamitin ang labanan na ito bilang babala sa Sea of Chaos. Pumunta tayo sa susunod na base. Deklare niya. Makalipas ang kalahating araw, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Muli, ibinigay ni Dustin ang parehong utos. Patayin silang lahat maliban sa mga banal na Diyos. Ipaubaya sila sa akin. Sa pamamagitan nito, si Dustin ay naglakad patungo sa pasukan ng kuta, na sinundan ng kanyang hukbo. Damn it, si Dustin naman. Darating siya. Tumakbo ka. Nakilala ng mga banal na Diyos sa base si Dustin. At agad silang natakot. Ang mismong paningin ng lalaki ay nawalan sila ng gana na lumaban at ngayon ay sinusubukan nilang tumakas. Gayunpaman, walang pagtakas para sa kanila. Paulit-ulit na isinagawa ni Dustin ang Mind Sword skill. At sa ilang segundo, nasaktan niya ng husto ang lahat ng mga Divine God. Kinailangan lang niya at ng kanyang hukbo ng ilang oras upang maibalik ang basing ito. Isa-isa nilang tinalo ang kalaban. Patuloy silang nagtungo sa mga base ng alyansang nasakop. Sa bawat oras na sila ay dumating sa isa. Ang mga kaaway na nakatalaga doon ay tumatakbo palayo habang sila ay nakakakita ng Dustin. Bilang isang resulta, ang alyansa ay hindi kailangang makipaglaban sa napakaraming tao. Iiwasan ng kalaban na makisali pagkatapos makilala si Dustin. Alam kung ano ang kaya ng lalaki. Hindi sila nang ahas na manatili at labanan siya. Ligtas na sabihin na si Dustin ay naging isang sikat na figure sa Sea of Chaos. Ang balita tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa 6 na semi-governing na mga Diyos ay kumalat sa buong dagat ng Chaos, na may malaking bahagi sa kanyang pagsikat sa katanyagan. Hindi mabilang na mga banal na Diyos ang natakot sa kanya. Pinagsama ni Dustin ang kanyang mga tao sa isang mabangis at brutal na labanan. Ang mga nawalang moog ay isa-isang binawi. Walang awa si Dustin sa mga kumuha sa kanya ng mga kuta. Gaano man sila nagsusumamo para sa kanilang buhay. Pinatay o inalipin sila ng batang magsasaka ng walang pagpupunas ng mata. Kahit saan sila magpunta, ang kamatayan ay malapit ng sumunod. Dahil si Dustin ang kanilang pinuno. Walang puwersa ang makakapigil sa alyansa. Iniwan nila ang milyon-milyong patay sa kanilang kalagayan. Hindi nagtagal. Nang marinig ang tropa ng 6 na super force na ang alyansa ay nagmamarcha papunta sa kanila. Agad silang tumakas, walang nang ahas na lumaban. Nakaramdam ng takot ang lahat sa Sea of Chaos nang marinig ang pangalan ni Dustin. Si Dustin ay hindi isang taong uhaw sa dugo. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, hindi maitatag ng alyansa ang pagtanggap sa Sea of Chaos. Nagsilbi itong babala lamang sa iba. Sa prosesong ito, inalipin ni Dustin ang higit pang mga banal na Diyos. Brat, mag-ingat ka. Kung darating ang isang namamahala na Diyos, malalagay ka sa matinding panganib. Huwag mong hayaang lokohin ka ng iyong lakas. Wala ka pang pagkakataon laban sa isang namamahala na Diyos. Paalala sa kanya ng 12 zodiac animals. Sa ngayon, ang pinakamakapangyarihang cultivator na ipinadala ng 6 na super force para harapin si Dustin ay mga semi-governing gods. Hindi pa siya nakakatagpo ng isang namamahala na Diyos. Alam ng lahat na sila ay nagbabalak ng isang hakbang laban sa batang magsasaka. Walang pagkakataon na makaligtas si Dustin halos sa kanilang mga pag-atake. Medyo nag-alala ang 12 zodiac animal sa kanyang kaligtasan. Kaya lahat sila ay nagtalaga ng avatar para sundan siya. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Paninigurado ni Dustin sa kanila. Makalipas ang 1 buwan, pinuno, ang lahat ng ating mga kuta ay nabawi na. Nagsumbong ang Ice Queen kay Dustin. Magaling, sabi ni Dustin. Leader, ano ang susunod nating plano? Lahat ng matataas na pinuno ng alyansa ay tumingin kay Dustin ng may pag-asa. Ipagkalat ang balita na ang lahat ng puwersa na nakibahagi sa paglalabag sa aming mga kuta ay nagpapadala ng isang kinatawan upang formal na humingi ng paumanhin at magbayad sa amin para sa pinsalang nagawa nila. Kung hindi,
Hindi tayo magpapakita sa kanila ng awa. Ipaalam sa buong Sea of Chaos na ang sinumang maglakas loob na manggulo sa atin ay papatayin. Mariing utos ni Dustin. Oo, pinuno. Masayang sumagot ang lahat ng matataas na pinuno ng alyansa. Hindi pinabayaan ni Dustin ng madali ang kanilang mga kaaway. Ang mga matataas na pinuno ng alyansa ay umalis at naghanda. Makalipas ang kalahating araw, kumalat ang balita sa buong Sea of Chaos. Anumang puwersa na minsang umatake sa alyansa ay maaaring magpadala ng isang tao upang humingi ng tawad sa kanilang ngalan. Dapat din nilang pagbayaran ang pinsalang ginawa nila at ang mga buhay na kinuha nila. Kumalat ang balita na parang apoy. Hinalo nito ang buong Sea of Chaos na may magkahalong resulta. Masyado silang mayabang. Ang lakas ng loob nilang utusan kaming humingi ng tawad. Masyadong mayabang ang alyansa. Hindi nila sineseryoso ang Sea of Chaos. Talagang super force ang tingin nila sa sarili nila. Ipapakita natin sa kanila. Magkaisa tayo at maglunsad ng todong pag-atake. Duda ako na kaya nilang labanan tayong lahat. Ang mga puwersa ay parehong nabigla at nagalit sa balita. Pero kung hindi natin gagawin ang sinasabi nila, pupunta ba talaga sila para sa atin? Malupit na lalaki si Dustin. Natatakot ako na hindi natin kayang galitin pa siya. Samantala, ang ilang mga nilalang ay nadaig ng takot at pagpapasakop. So, ano ang dapat nating gawin ngayon? Parehong tanong ang nasa isip ng bawat isa. I-report natin ito. At kaya sinabi nila ang balita sa 6 na super forces. Kung tutuusin, pinadala lang sila ng 6 na super forces para harapin ang alyansa. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, natahimik ang 6 na super forces. Ang totoo niyan, nahirapan din silang magdesisyon kung ano ang gagawin. Wala silang magawa para saktan si Dustin. Ang tanging paraan upang harapin siya ay ipadala ang mga namamahala na Diyos. Kung hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Kahit na ang kapangyarihan ng 6 na semi-governing gods ay hindi sapat para talunin siya. Kaya naman, pagkatapos matanggap ang ulat, tumahimik ang 6 na super forces. Nagkaroon ng dead air. Paano ito nangyari? Nagpadala ako ng isang tao sa Beast City kahapon upang mag-ulat sa mga Panginoon ng lahi ng hayop at humingi ng kanilang tulong. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tugon mula sa kanila. Iniwan na ba tayo ng Beast City? Masamang balita, walang tugon mula sa punong tanggapan ng Novel Court. Parang ayaw din nilang i-provoke si Dustin. Ano ang dapat nating gawin kung hindi sila magpadala ng mga tropa para protektahan tayo? Kapag dumating ang alyansa, lahat tayo ay mapapahamak. Mga bantay, magpadala ng higit pang mga messenger sa underworld para humingi ng mga reinforcement. Dapat tayong humingi ng proteksyon sa mga matatanda ng underworld. Ito lang ang pag-asa natin. Ngunit pagkatapos ng maraming paghihintay, sa lalong madaling panahon nalaman ng mga subsidiary na puwersa na silang lahat ay nag-iisa. Nagsimulang manirahan ang gulat. Lumipas ang oras, makalipas ang 7 araw. 3 araw na lang ang natitira bago ang itinakdang deadline ng alyansa. Ang buong Sea of Chaos ay napuno ng tensyon at gulat. Nagsimulang kainin ng takot ang bawat nilalang. Isang araw, biglang lumitaw ang isang mensahero sa tarangkahan ng punong tanggapan ng mga puwersa at sekta na lumabag sa alyansa. Inutusan ka ng pinuno ng ating alyansa na humingi ng tawad at magbayad kaagad. Kung hindi, kapag dumating ang hukbo ng alyansa, lahat kayo ay papatayin. Ang mensahero ay ipinadala ng alyansa. Tumayo siya sa tarangkahan ng punong tanggapan ng mga puwersa at sekta na iyon at malamig na nagpahayag. Dahil sa balitang iyon, tumahimik ang lahat. Sandaling nakabuka ang bibig ng lahat. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa lahat ng lugar. Dahil sa sinabi ng messenger, natahimik silang lahat. Pinipilit talaga sila ng alyansa. Sa araw na iyon, ang hindi mabilang na puwersa sa Sea of Chaos ay nanginginig sa ilalim ng kapangyarihan ng alyansa. Napakalakas ng alyansa. Mukhang may isa pang super force sa Sea of Chaos. Napaiyak ang lahat sa takot.